Eto nga yung nakikita natin sa puso ng saging. Alam nyo ba na pwede itong kainin? Mula nga ngayon ay wag mo na nga itong itatapon dahil alam mo ba na pwede pala natin itong gawing parang tempura. Hello mga bishi! Dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, yung puno nga ng saging dito sa amin likuran ay natumba. Saktong-sakto, mayroon nga itong kasamang puso. Kaya naman ngayong araw mga bishi ay gagawa nga tayo ng kakaibang pagkain. Banana blossom nga pala ang tawag namin dito sa kulay dilaw na nakikita natin sa loob ng puso ng saging. Kalimitan nga mga bishi, tinatapon na lang natin ito pero ngayon nga wag natin itong sasayangin. Dahil pwede pala natin itong gawing parang tempura. Ang una nga lang natin gagawin ay atin nga itong hihimayin. Katapos, buksan natin yung pinakang loob ng ating banana blossom. Mayroon tayo ditong makikita na ang tawag namin ay pistil. Alam nyo ba mga bishi na sa kabila ng napakaraming pwedeng lutuin, may isang sangkap na minsan ay hindi napapansin? Itan mga bishi, ang ginagawa nga lang namin sa puso ng saging ay kung minsan nilalaga o kaya naman ginagawa itong burger. Plus nga ito ay ginagataan lang namin. Pero naisip ko, paano kaya kung gawin nga nating snacks itong puso ng saging? Pag naghihimay nga ako dito, paki-comment naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Ito na nga yung pistil na aking tinanggal. Pwede na natin itong itapon, hindi na natin ito kailangan. Pag natapos na nga tayong maghimay, atin naman itong hugasan ng mabuti para mawala yung dagta ng ating banana blossom. Mamit nga ako ng lalagyan na bilog na mayroong butas-butas at dito ko nga siya hahayaang matuyo. Santabi nga lang natin ito saglit dahil ngayon nga ay gagawa na tayo ng butter. Ang kailangan nga lang natin ay 1 cup na harina at 1 cup na cornstarch. Yan nga din natin ng garlic powder, paminta, konting asin at konting magic. Para nga mas maging malasa yung ating butter, nagtunaw nga pala ako ng isang pirasong Knorr cubes sa mainit na tubig. Ilagay ko na nga agad ito dito. Pagkatapos, lagyan natin siya paunti-unti ng tubig hanggang sa medyo lumapot na yung ating butter. Dahan-dahan lang sa paglagay ng tubig mga bishi kasi naman baka mamaya maging sobrang labnaw nitong ating butter. Kailangan kasi ay medyo thick. Diameter lang ang ating kailangan dito. At kapag ganyan na nga ang kanyang itsura, lalagyan naman natin ito ng isang pirasong itlog. Nung binuksan ko, dalawa ang kanyang dilaw. O diba, swerte yarn. Luin nga lang natin ito mga bishi hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo na harina o kaya naman cornstarch. At kapag ganyan na nga siya kalapot, ang kailangan na ulit natin gawin ay magpainit ng mantika. Pag okay na, isawsaw naman natin ngayon yung ating banana blossom dito sa butter na ginawa natin. Handahan lang sa pagprito para siguradong malutong ito. Dapat nga din ay hindi masyadong malakas yung ating apoy dahil baka masunog naman itong ating niluluto. Alam nyo ba mga bishi na habang nagluluto ako dito, sobrang naa-amaze talaga ako. Kasi yung mga bagay na hindi naman natin kailangan dati tapos tinatapon lang, ngayon pala ay pwede nating mapakinabangan. Sa panahon nga ngayon, sobrang mahal na ng mga bilihin kaya kailangan talaga maging madiskarte tayo sa kusina. Kung dati madalas tinatapon lang ang ibang parte ng gulay, ngayon dapat bawat parte nito ay ating pakinabangan. O ayan, tignan nyo yung ating puso ng saging parang tempura na ang itsura. O diba, katulad na lang nito, tinatapon lang natin yung parte ng puso ng saging pero ngayon sinong mag-aakala na pwede pala itong gawing ganito? Napaka-practical din kasi kapag ganito ang ating ginawa. Sayang baga kung itatapon lang natin ang mga bagay na pwede naman palang kainin. Lalo na kung pwede naman silang gawing masarap at malusog na alternatibo. O ayan, saglit lang nating ginawa. Tapos na agad. Tignan nyo kung gaano kalutong ang ating banana blossom. Ibang mag-aakala na ang banana blossom o puso ng saging ay pwede palang gawing parang tempura. Totoo lang, ako rin hindi ko kaagad naisip pero na-try ko at ang resulta, grabe. O ito, tignan nyo, parang ang sarap-sarap, diba? Hello mga bishi! So naandito na nga yung bulaklak ng puso ng saging. Eto, luto na siya. At ngayon nga, titikman natin kung ano ba ang kanyang lasa. Sobrang excited na ako mga bishi. Tignan nyo naman, para siyang tempura. So eto, sausaw natin. Wala, sarap! Nalalaway agad ako. Ang sarap niya mga bishi. Sobrang strong. Kung nagbibidyo sa akin, nalalaway. Naman sarap. Nagtik-tik. Ano, pakinggan nyo ha. Diba? Ano to? Ang sarap. Hindi mo aakalain na bulaklak ito nung puso. Ay, bulaklak ba yun? Tama ba? Yung banana blossom, basta hindi mo siya malalasahan ng saging siya o ano. Parang siyang tempura. Ang sarap. Parang mauubos ko ano to. Sa lahat ng mga fries na ginawa ko, eto ang pinaka the best. Ito yun ha.
Niluluno ko. Like, sarap. Kuha ko sa inyo mga bishi. Kuha ko sa inyo mga bishi, subukan nyo na to. Grabe, napakadali lang. Diba? Pinakita ko sa inyo kung paano yung ginawa. Harap! So, mga bishi, subukan nyo na ito sa inyong mga tahanan dahil hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Yan lang! Kitang-kita nyo naman mga bishi, no? Ang sarap talaga ng pagkakakain ko. Nagkatunog-tunogid talaga siya. Kaya naman kung ako sa inyo, subukan nyo na nga ito sa inyong mga tahanan. Dahil hindi mo nga ito malalaman kung hindi mo susubukan. So, ayan, ang ating banana blossom ala tempura. Simple lang gawin, masarap pa. Kaya naman kung na-try nyo na, i-comment nyo lang sa baba kung ano ang mga ingredients ang idinagdag ninyo. Huwag mo din kalimutan na i-like at i-share itong aking video para mas marami pang makaalam na mga bagong pwedeng gawing recipe. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal.